Okay. Kukuha lang ako ng power bank. Hindi ko pala na-charge yung aking iPad. Okay, siguro, kung naalala niyo pa ba yung huling retreat natin sa worship team? Parang tagal na, no? Napakatagal na yata, no? Parang mga 4 na to, 5 years, ano? So, I do hope magawa natin ito yearly or at least twice a year dahil mahalaga ito. First time ninyo na mag-retreat. Okay. Ang una po nating aaralin is who do we serve? Yun po yung nakalagay sa ating program. And mahalaga po na makita natin ito dahil most of the time, namamali po tayo dito. Okay? Isa sa mga nakamamangha na aking nakita nung ako ay nagsimulang umattend sa Hierarch ay ang kanilang pagpapakita ng paglilingkod. Okay? Yung serving nila. Although syempre hindi ako una na believe kasi dahil parang hindi nila ako pinapansin. Siguro yun yung number one problem na with the ushering team. Okay? Pero despite of that, actually malaki na yung growth ng Hierarch from that time ngayon. Okay? Siguro nakita ko na ito ng mas lubusan, yung kanilang serving, nung mas nakilala ko na ang bawat isa. As I continue to attend, I learn to see their love for one another. At kung ano nga po ba talaga yung church, kung paano sila actually kumilos, nag-record tayo na. Okay. Kung paano, kasi wala si Del paano sila magtulungan, paano sila nagpapakita ng disiplina sa paglilingkod. Mas lubos kong naunawaan noong ako na rin ay kasama na nila sa paglilingkod sa Diyos. So, may progress na nakikita ko yung understanding kung ano nga ba yung serving kay God. Kasi nung nakasama ko nila, mas nakita ko yung sistema, yung kanilang pag-ibig sa kapatiran kung bakit sila naglilingkod. Kaya nga, when I was serving, I started serving sa ushering at wala pa ako nakita yata taga-BSL umatin ng Hierarch during my ushering time dahil magaling ako mag-alala eh. Pero yung pag-serve that time ay sa aking pag-alala lamang ngayon, parang nabibitin ako. Kasi every other week, every other Sunday, yung aking paglilingkod. So, in some way, parang kulang yung Sunday ko na hindi ako nakakapaglingkod sa Panginoon. Kaya ako nag-apply for children's ministry. So, nag-apply ako noon kay Sister Shirley pa, Gisilva, siya yung head ng ministry at that time, na pwede po ba akong maglingkod din kasi may 2 Sundays ako na available.
So, pinagbigyan naman ako at in-interview ako. May interview noon. Tapos, tinanong kung bakit. And syempre, with the approval of my self-servant. May process kasi before you can serve. So, syempre, lahat ng yun ay mahalaga. Okay? Ngunit sa lahat ng kanilang ginagawa, ang magiging katanungan ay, syempre, why we serve ngayon is, bakit nga ba sila naglilingkod ng ganito sa church? Yun yung naging question ko. Bakit? Alam ko na susunod na topic natin ito, kung bakit. Dahil ngayon aaralin natin is who do we serve. Pero mahalaga na mabahagi ko una ang dahilan ng lahat. At siguro makikita natin ang sagot sa katanungan na ito kung bakit tayo nag-serve sa Panginoon. Later kasi may reason pang iba. Okay? Pero ito yung pinaka-root cause. Siguro if you will open your Bibles, samahan niyo lamang po ako sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 2 to 10. Ito yung unang book na inaral natin kung maaalala ninyo nung ako ay umattend. Okay? Ito yung unang book na tinapos natin. Nang una ako naging pastor dito, although I started with Hebrews, yung problem ng church ng Hebrews. And then after that, tinuro ko yung 1 Thessalonians. Kaya para sa akin, memorable ito dahil mahalaga po yung passage na ito. Basahin ko lamang in ESV version, verse 2. We give thanks to God always for all of you, constantly mentioning you in our prayers. Okay, sasabayan ko na rin ang explanation. Remembering before our God and Father your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ. So dito nagbibigay ng pagpapasalamat si Paul sa ating Panginoong Diyos dahil sa kanyang pagpapasalamat sa ating Panginoon, naalala niya before God, our Father, yung kanilang pananampalataya. Because their faith was evident. Mahalaga po na makita natin yun. If we are in Christ, yung faith natin, dapat po ito evident. Kasi nakikita ito ni Paul. Your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ. Ang ganda, no? At ganun din po yung experience ko when I attended Higher Rock. At siguro most of you, when you attended Bond Servants of Love, ganun din. Nakita ninyo yung pananampalataya ng mga kapatiran sa church na ito ay nag-work out of love. At dapat ganun po yung makita din sa ating lahat. At mahalaga pong paalala para sa ating lahat ito. We don't serve dahil lang maganda boses nyo, may alam kayo sa computer, alam niyo yung dahil lang na sa skills. It's not skills-based. May gifting po ang bawat isa. Pero maganda na makita natin, it is out of faith, out of our faith in the Lord Jesus Christ na nagre-resulta ngayon ito ng buhay sa atin at ng pag-ibig sa kapwa. Then verse 4, sabi dito, for we know, brothers, loved by God, that He has chosen you. So, binabalikan niya na ngayon yung history ng mga mananampalataya. You were chosen. You were elected by God. Okay? Nandito ngayon yung doctrine of election. Hindi lamang yun, pinili sila ng Panginoon from eternity past. Verse 5, sabi dito, because our gospel came to you. Pinili ka, dumating ngayon yung gospel, kaya ka napili, dahil napili ka na isa ka sa makakapakinig ng gospel na iahayag ng ating Panginoong Jesus. Because our gospel came to you, not only in word, ito yung maganda, hindi lamang sa proclamation ng word ni God, ng gospel proclamation, but also in power and in Holy Spirit and with full conviction. May kapangyarihan. Ibig sabihin, yung gospel na aming hinayag sa inyo, hindi siya salita lamang, kung hindi gospel siya na nagbibigay talaga ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Dahil kasama nito ang banal na Espiritu na siyang magka-transform sa atin, na siyang magpapaliwanag sa atin ng katotohanan ng salita ng Panginoon. At hindi lamang yun, dito sinabi pa dito, you know what kind of men we prove. So yung gospel, empowered by the Holy Spirit, nakita sa buhay ng mga nagbabahagi ng gospel sa kanila. You know what kind of men we prove to be among you for your sake. Nakita nyo yung gospel, narinig nyo yung gospel,
in the power of the Holy Spirit at nakita nyo ito sa aming mga buhay. And then, ano yung resulta ng gospel na ito? And you became imitators of us. Una, us. So, ibig sabihin, nakita yung gospel sa buhay nila Paul, kung sino pa man yung kasama dito ni Paul sa Thessalonica nung siya ay nag-visit doon in proclaiming the gospel. Sinunod nyo si Paul. Sinunod nyo ako, sabi dito ni Paul, naging imitators kayo. Sumunod din kayo kay Kristo Jesus, sabi dito. And of the Lord, for you received the word in much affliction and with joy, with the joy of the Holy Spirit. Despite of persecution, trials in life, okay? Nung narinig nila yung gospel, sila ay napuno ng kagalakan dahil nakita nila ang pag-asa kay Kristo Jesus. Nakita nila ang buhay ng mga mananampalataya na sila Paul. So that you became an example. Ito yung kagandahan pa. Ano yung progress ng gospel? So that you became an example to all believers in Macedonia and Achaia. So ibig sabihin, naging imitator sila din naging example para sa ibang bayan. Hindi lamang sa Thessalonica, kundi sa Macedonia and Achaia. Parang tayo, di ba? Di ba? Sounds familiar. Sana ganun yung life natin, ano? Kumbaga tamang naging imitators tayo, sumunod tayo sa mga nauna sa atin, sa life nila Paul, sa life ng bawat mga disciples ni Jesus Christ. Maliban lang kay Judas, sa lahat na naging magandang example sa atin in the Bible. Siguro yung Hebrews 11 example. And then tayo din, sa pagsunod kay Kristo, tayo din nakita sa atin yung buhay. At mahalaga yon, especially when we serve. We are not serving because of mainly gifts, but because of the life. Lalo na actually sa worship team. Kasi you are worship team. Okay? Parang ang hirap na nagwo-worship ka and then your life is not in accordance to the will of God. Di ba? Parang niloloko mo lang una yung sarili mo at niloloko mo at dinideceive mo din yung mga tao. So naman maging example din tayo. Then verse 8, for not only has the word of the Lord sounded forth from Macedonia and Achaia, but your faith in God has also gone forth everywhere. Grabe, no, yung faith. Kaya ako gusto ko itong inaaral noon eh. Sabi ko, Lord, sana maging katulad ako, masundan ko yung katulad ng pananampalataya ng mga taga-Thessalonica. Kasi tunay na nakikita from everywhere yung faith nila. Okay? Your faith in God has gone forth everywhere so that we need not say anything. Sabi dito ni Paul, wala akong masabi. Praise God sa inyong buhay. Okay? And then not only that, verse 9, hindi ito parang, alam mo yun, binubola sila ni Paul. Galing-galing naman ninyo, galing-galing. Hindi gano'n eh. Verse 9 sabi, for they themselves report concerning us the kind of reception we had among you. May report eh. Hindi ito galing sa akin, galing din ito sa ibang mga mananampalataya at kung paano nila nakita yung pagbabago na hatid ng gospel sa buhay ng mga taga-Thessalonica na mananampalataya. Sabi dito, at mahalaga ito yung verse na titignan natin, verse 9. How you turn to God from idols, dati idolaters sila yung naging God worshippers na, to serve the living and true God. And wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who delivers us from the wrath to come. So dito makikita natin yung gospel nagresulta, how they turned, di ba? Patulad natin, we are all idolaters, we are lovers of self, and then we have turned away from that idol, and now before pinag-reserve natin kung ano yung idol na yun, dati nag-reserve tayo dun sa idol na yun, kung di ko alam kung ano yung idol ninyo, baka si Mama Mary, di ba? O kaya, pwedeng sarili nyo. Idol, sarili nyo. O kaya, maaring idol nyo before. Siguro, rockstar. Di ba? O kaya, kung sino man. Any idol. Any form, anything, pwedeng maging idol. Na kumbaga, ito yung binibigyan nyo. Pwedeng work yung idol nyo before. Kasi binibigyan nyo ng importansya. Oras, work, lamang. Tapos nakakilala ka bigla kay God, ay, hindi dapat pala ako
hindi ako nag-work dapat, hindi ko dapat idol ang work. Di ba? Kasi dati buong buhay ko work lang. Hindi, buong buhay ko pala hindi dapat sa work. Dapat ako nag-work. Pero importante na makita ko ang aking buhay ay dapat na umiikot sa aking Diyos at tagapagligtas. So dito malinaw, yung sa 1 Thessalonians, kung bakit tayo naglilingkod. Nag-ugat ito lahat sa gospel. Ang gospel na kanilang natanggap kay Paul, na nakita ang ebidensya na tunay ito sa buhay nila, ay nagbunga. Doctrine and life. Okay? Gospel truth and transformed life. Okay? May pagbabagong hatid yung mabuting balita na ating natanggap. Dahil sa gospel, sila ngayon ay naging taga-sunod ni Jesus. Sabi nga, you became imitators of us and of the Lord. Ano ang naging bunga pa ng gospel sa kanila? Sila din ay naging example sa lahat ng mga mananampalataya. At dahil sa transformed life na nagmumula kay Jesus, ito ay na-witness din ng iba. Kaya ito ngayon ibinabahagi nila kay Paul. How you turn to God from idols to serve the living and true God. Tayo ay naglilingkod dahil ito ay bunga ng gospel na hatid ng ating Panginoong Jesus. At mahalaga na mapaalalahanan ito. Tayong lahat ng katotohanan na ito. Naglilingkod ka ba dahil ikaw ay tunay na nakarinig ng gospel at nabago ng gospel? So, yun po yun eh. Doon po nag-ugat. Kaya nga po, if it is good news, dati worshiper ka ng mundo o ng sarili mo o ng kung ano man, ngayon you are serving God. Hindi lamang iyon, pero tinuturo din sa ating passage kung sino nga ba ang tunay din na ating pinaglilingkuran. Sabi nga, how you turn to God. So, sino yung pinaglilingkuran na natin ngayon? So, who do we serve? Number one, first, is God. Siya ang ating pinaglilingkuran. We are all made in the image of God. Alam po natin yun at alam natin na bahagi nito ay ang panawagan na maipakita sa lahat kung sino ang Diyos sa buhay ng tao. So as we are reminded that we are created in the image of God, yung image ni God dapat na kikita sa ating buhay. At bahagi din nito ay ibinigay ng Diyos ang lahat sa tao upang magawa ang kanyang plano at kalooban at upang mapaglingkuran ng tao ang Diyos ng buo. Binigyan niya lahat capacity. Binigyan si Adam and Eve at the first time nung create sila na mag-serve kay God, binigyan siya ng instruction kung ano yung mga dapat niyang gawin. Pwede niyang kainin ng lahat, pwede niyang gawin ng lahat, pwede niyang pangalanan ng lahat. Okay? Binigyan siya ng responsibilities. Kaya naman sila, Adam and Eve, ay dapat na namuhay at that time na puno ng kagalakan. Kompleto sila wala silang pagkukulang Dapat puno sila ng kagalakan sa kanilang paglilingkod sa Diyos na kasama nila noon. Pero hindi ito naging resulta. Nagnais sila na maging katulad ng Diyos. Yun po yung problem So, gusto ko makita natin dito, we serve God, pero ang problem natin, we don't really serve God dahil tayo ay napapangunahan palagi ng ating mga sarili. Imbes na sila, si Adam and Eve ay nagpapasakop, nagdedepende at sumusunod sa Diyos, kanilang tinalikuran ang utos ng Diyos upang sila ay maging katulad ng Diyos. Diba? Yun yung sin Actually, sin leads us na gusto natin, we are to live in autonomy. Apart from God. Yun yung sin. I want to do what I want. Yun yung sin. Apart from the law, apart from God's will, apart from His desire. At dahil sa kasalanan, ng tao ngayon ay nalayo na sa Diyos kung saan dapat sila ay naglilingkod at sumusunod sa kalooban niya. Kanilang pinaglingkuran na ngayon ang kanilang mga sarili at sinunod ang kanilang kalooban kaysa sa ating Diyos na siyang naglikha sa kanila. Kaya nga sabi sa Romans 1:25, because they exchanged the truth about God for a lie and worship and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. Sabi nga ni Steve Robinson, and I quote sa kanyang book na Serve, people ended up serving themselves rather than God and others. They sought to sit in the master's place. Ito yung gusto palagi ng tao Gusto ko ako masunod. Yun lamang yun
And as generations came and went, one thing remained the same: the determination of humans to put themselves first and expect the world to revolve around them. Ito po yung problem ng tao. Dapat tayo, Christian, nagsiserve sa Panginoon. Although alam natin na gospel ang pinag-ugatan ng lahat ng ito, ang problema, sino yung nasusunod palagi? Sarili natin. Pero ang Diyos, out of His love and mercy, gumawa siya ng paraan, even in the Old Testament, upang maiwasto ang relasyon ng tao sa Kanya. Siguro isang example, actually maraming redemption stories in Scripture. Isang siguro magandang redemption story sa Old Testament ay yung panahon ni Moses. Ating makikita na ang kanilang lahi ay sila'y alipin ng Egypt. Okay? Sila ay nagsiserve sa mga taong ito. So they're serving Egypt. For 400 years, they are serving Egypt. Kaya may plano ang Diyos at ito ay ang palayain sila into slavery. Dumating si God, kasi dumami na eh. Inantay actually talaga dumami. Kasi yun yung promise ni God kay Abraham. Dadami kayo. More than the numbers of the stars or the sand. Dadami kayo. So inantay yun for 400 years. Naging million sila. Milyones na sila. Ang dami nun. Para sa isang lahi. Hindi pa sila bayan dahil sila ay under slavery. Ngayon, may plano ang ating Panginoon na gagawin na silang bayan. Para maging bayan sila, kailangan sila i-save ni God from Egypt. Sabi nga sa Exodus 8:1, at mahalaga itong passage na ito dahil ito yung kadahilanan kung bakit nais ng Panginoon na sila ay maialis sa slavery sa Egypt. Then the Lord said to Moses, "Go into Pharaoh and say to him, Thus says the Lord, let my people go, that they may serve me." Di ba? Ang galing. Kasi we serve ourselves eh. Yun din po yung problema actually ng ng bayan ng Israel at that time. They were in sin. Pero dito, literally, they were enslaved by Egypt. Hindi sila in a way talagang tunay na nakakasunod sa ating Panginoon. Hindi sila makapag-serve eh. Dahil ang kanilang pinaglilingkuran, ang may law at that time was Pharaoh. So God's plan is to free them from slavery in order for them to serve Him. At ating makikita na napalaya nga ng Diyos ang bayan ng Israel. Ngunit alam na din natin na kung ano yung kasunod nito. Naging malaya sila pero hindi sila tunay na naglingkod pa rin sa Diyos. Yun yung nakakalungkot, na gusto lang nila freedom. Parang maraming tao ngayon, di ba, in terms of salvation, although dadaan tayo doon. Gusto natin, huwag mapunta ng hell. Pero ayaw natin mag-serve kay God. Ayaw natin magpasakop kay God. Ayaw natin sundin ang Diyos. Wala tayong pagkakaiba actually sa Israel at that time. Okay? Ang istoryang ito ay nagpatuloy hanggang sa dumating ang New Testament kung saan tinupad na ng Diyos ang pangako niya na ang tao ay tunay na magiging malaya. Hindi na sa pagkakaalipin sa isang bayan, kundi sa pagkakaalipin ng tao sa kasalanan. Si Jesus ay dumating upang tayo ay mapatawad, magkaroon ng pag-asa at mapalaya sa ating pagkakabihag, sa ating mga sarili at sa ating mga kasalanan. Sabi ni Paul sa Ephesians, tayo na dating patay sa kasalanan at dahil sa biyaya ng Diyos at sa ginawa ni Jesus, nakaligtasan, tayo ngayon ay buhay na kay Jesus. We are now alive in Christ. We are dead to sin. Sabi nga sa Romans chapter 6, we are dead to sin and alive to God in Christ Jesus. At kung tayo ay nabuhay na kay Jesus, ang kasunod nito ay nakasulat na, at sinulat actually, sinabi ni Paul sa Ephesians chapter 2 verse 10. Kung tayo ay ligtas na, sabi sa 2:10, kasi nga, di ba, for by grace you have been saved through faith in Jesus Christ, di ba? Not of yourselves so that no one may boast. We are saved by grace through faith. And then, ano yung buhay ko dapat kung saved na ako? Sabi sa Ephesians 2:10, for we are His workmanship. Okay? Tayo ay tagapaglingkod ng ating Panginoong Diyos. Created in Christ Jesus for good works. So, create tayo to do good works. Create tayo at sinave tayo to do good works. Hindi tayo niligtas because of good works.
but we were saved and created in Christ Jesus for good works. So, ibig sabihin, yung hindi nagawa ni Adam and Eve in the Old Testament, and that is to obey, to follow God, ngayon ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Yung hindi na ipagpatuloy ni Adam and Eve na gawin in Genesis, gagawin natin ngayon sa ating pamumuhay na tayo ay dapat na sumusunod sa ating Panginoon. We are created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand. So, ibig sabihin, from eternity past, may nakalaan na dapat nating gawin. Di ba? So, from eternity past, pinili na ako ni God na maging pastor ninyo. For eternity past, pinili kayo ni God na mag-serve sa worship team. Yun yung service ninyo kay God. May pinili si God para kay Christ, maging isa sa Kanya, may prepare siya na ating gawin. Sabi nga dito, that we should walk in them. So, ako walang kawala. Kasi kung tinawag ako to be a pastor, command niya to, prepare niya to eh. Kaya parang, nung dumating yung time na nagkaroon ako ng desire to be a pastor, parang hindi siya talaga nawawala sa isip ko. Parang marami akong gustong gawin. Sinabihan pa nga ako ni Brother Danny. Kasi nga nag-usap sila ni Pastor Bob. Baka nabibigla lang si Brother Jay. Kasi syempre pwedeng ganun eh. Pwedeng magpastor ka agad-agad. Baka nabibigla lang yan. Kasi baker yan eh. So he has a lot of time. May bake shop siya. He owns his time. He plans on his own. Hindi kasi siya empleyado. So, sabi sa akin ngayon, di mag-apply ka, Brother Jay. Apply ka. Ay, nako, ginawa ko talaga. Apply talaga ako. Araw-araw lalabas ako. Araw-araw. Hindi na ako nakapag-bake eh. Pero, during those time, ito nakwento ko na sa marami sa inyo, pumasa ako dito, sa lahat, pagdating ko palagi, sa end, sa pinaka-final interview, bumabagsak ako. Ewan ko kung bakit. Lahat ng mga inaplayan ko, gustong-gusto ko. Yung mga HR head, pag nakita ko niyan. Hindi sa hindi ko alam kung bakit. Parang ang saya-saya nila pag uy, Jen, dito ka na, o ganyan. O sige, dito ka umupo, antayin mo lang, ganyan. So, ang bait-bait nila talagang, kahit during my interviews, yung mga managers na nag-interview, yung ending palagi ako, bumabagsak. Yung isa pa nga, nakwento ko na to before, natanggap na ako. Di pasado na ako, sinabi sa akin, punta ka na. Ito yung branch ng Chowking na pagkatrabahuhan mo sa may, ano yung lagpas ng SM North, yung susunod na lugar? Kalimutan ko na yun. Hindi, papuntang North. Hindi, yung kalimutan ko na yun. Basta doon. Hindi. Basta doon. Basta malapit lang siya sa SM North. Hindi. Papunta ng North. Basta't yun nun. Kalimutan ko lang anong pangalan nun eh. Ay, hindi. Bago magmonumento. Bago pa magbalintawak. Basta't yun. Doon. Okay. Alam ko. Hindi ko na maalala. Anyways. Ganon. Ganon. Hindi ko din alam. Bale, i-research ko mamaya. Anyways, sa pagpunta ko doon, alam mo yon, natanggap na ako meron na akong trabaho. Sabi ko pa nga at that time, nung papunta ako, Lord, thank you. Binigyan niyo ako ng trabaho. Baka nga, for work ako. For work. Nandun na ako, in-interview ako ng store manager. Pinaalis ako. Sabi niya, I think I cannot accept you here. Balik ka na lang sa main and ask for another branch. Sabi niya kasi, I think in time, iiwan mo rin ako. Sabi ko, how can you say na iiwan ko kayo? Kasi mas maganda ang ikinagraduate mo, tapos ano ka pa. Sabi niya, dami niya explanation doon, aircraft mechanic, maganda daw kasi sweldo ng aircraft. Sabi ko, kaya nga ako nag-HRM kasi gusto ko maging manager eh. Iniwan ko yung aircraft mechanic to be a manager. Talaga ako discuss sa kanya. Sabi ko, parang nasa isip ko lang, how can you judge me na iiwan kita? Sabi ko, crush mo ba ako? Anyways, joke lang po yun, yung last part. Alam mo yun,
hindi talaga ako natanggap. Hindi talaga ako natanggap. So balik ako, dami kong in-applyan, siguro mga around 8 companies, okay naman lahat ng application ko. Yung isa, nag-training pa ako for 1 week sa McDonald's. Isipin niyo na lang yun. Nag-training ako for 1 week. Tapos in the end, yung store manager, yung area manager na nag-interview sa akin ng huli, dininay din ako. Sabi ko, bakit ako pinag-train? Nalaman ko lahat ng secrets nila. Binigyan nila ako ng manual, inaral ko lahat ng manual nila. Kasi pag nag-train ka na, ibig sabihin tuloy-tuloy ka na ng work noon eh. But sabi ni God, yun nga, in the end, nalaman ko na, hindi kaya ako nandito ngayon, hindi kasi sa akin, yun yung prepare ni God. Okay? God prepared beforehand that we should walk in them. Kaya kayo ganun din. May inilaan ng Panginoon, hindi para maging pastor, katulad ko, pero may pagkakatawag kayo na bahagi dito sa church na inyong paglilingkurahan. Kaya paglilingkuran nyo ang Panginoon, ibigay nyo ang buong buhay ninyo sa paglilingkod sa Kanya because you are to walk doon sa i-prepare ni God na good works para sa inyo. Okay? So may inihanda na ang ating Diyos na ating gagawin bilang ating paglilingkod sa Kanya para sa Kanyang kaluwalhatian. Ito ang naging magandang halimbawa actually ng church ng Thessalonica. Because of the gospel of Christ, nakita nila na sila ay napalaya na sa kasalanan. Hindi para paglingkuran ang kanilang mga sarili, kundi para kanilang paglingkuran ng ating Diyos at maluwalhati ang Diyos sa kanilang buhay. Sabi muli ni Steve Robinson, and I quote, "In other words, we have been saved and restored for good works of service that display His glory to the world. And it's not a life of drudgery that is in store for us. Our Master has personally prepared good works for us to do." Maganda yun eh. Di ba? Hindi siya drudgery. So kung ngayon, parang sa worship team o kaya sa technical team, parang drudgery, baka iba nga yung ministry mo. Baka hindi ka for this. Baka for ushering ka, o kaya for finance, o kaya for children's ministry. Hindi ko na alam kung ano pa yung ibang ministry, pero baka doon sa mga ministries na yon. Sabi nga, dagdag ni Steve Robinson, we have been saved to serve Him. Okay, tandaan nyo yan ha. We have been saved to serve Him, giving us a joyful purpose to our life. So may purpose ngayon, hindi to purpose-driven life ha. May purpose na maganda ang ating Panginoon at yun ay paglingkuran natin ang Diyos. Kaya siya maglingkod eh. Okay? Who do we serve? We serve a loving Creator who is not upstairs waiting for our service, but rather is in us and with us, enabling us to serve Him for His glory. We serve God. Okay? So we are saved to serve God, our Creator, our Father. Second, we serve the church bilang mga tao na naligtas na sa pagkakaalipin sa kasalanan at tayo ay isa na kay Jesus. Una, ating buong pusong paglingkuran ng ating Diyos at bahagi nito ay ating paglingkuran ang ating kapwa mananampalataya. Okay? Pero dapat nag-uugat ito palagi kay God ha. Siya yung first of all. Kasi magiging tama yung ating pag-serve sa kapwa kung tama yung pag-serve natin kay God. Ano lang yan eh? Outflow na lang yan eh. Overflow na lang ng ating paglilingkod sa Diyos. So lahat tayo ay isa na kay Jesus. May iba't iba tayong panawagan o gift sa paglilingkod. Dahil tayo ay bahagi na ng katawan ni Jesus, ating alamin ngayon kung anong bahagi tayo sa Kanyang katawan. Ang tuon natin ngayon at ang maging isa sa paglilingkod sa kapwa para sama-sama nating maluwalhati ang Diyos. Sama-sama tayo na mapatatag ang bawat mananampalataya para ang bawat isa ay ating matulungan sa kanilang paglago kay Jesus. Sabi nga sa 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10, siguro tignan po natin yan, samahan niyo po ako doon para magandang binabasa niyo din. Kasi maganda po itong passage na ito. 1 Peter 2, verses 9 to 10.
But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Sabi nga sa ating passage na nabasa, we are now God's people. Dahil ating natanggap yung mercy ng Diyos, ngayon ating i-proclaim ang kanyang excellencies. How can we proclaim that? Unang-una, by serving dito sa church. Diba? Dapat nakikita kasi sa buhay natin yung ating pagiging, sabi nga, chosen race, royal priesthood, holy nation, okay? People of His own possession. And that is makikita sa ating paglilingkod. Makita ang kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. At ito ang ating panawagan bilang mga mananampalataya. Kaya sama-sama tayo na magtulungan sa pagbibigay dakila sa ating Panginoon at sa panawagang ito. Okay? Hindi pwede na ako lang o isa lang sa inyo, di ba, na maglilingkod. Ligtas kayo, di ba? Hindi pwedeng ako lang. Kung tunay kang ligtas, may desire ka to serve. Kaya nga magiging question If you are a Christian, not serving, what are you? And then it questions your salvation. Kasi di ba, ewan ko nung ako naging Christian, and for sure, lahat nung naging Christian talaga, ang una mong desire ay maglingkod. Di ba? Hindi pwedeng wala. Kasi pinaglingkuran ako ni Jesus, bumaba dito si Jesus, nakita ko yung kabutihan ng Panginoon. Gusto ko din maging mabuti sa Panginoon by serving Him. At mahalaga na makita natin, mga mananampalataya, ito. Dagdag pa sa katotohanan na ito ay ang ating panawagan na mahalin ang ating kapwa. Not only that we are to proclaim God, to proclaim His excellencies by serving, but we are commanded also in John 13, 34 to 35, sabi dito, John 13, 34 to 35, a new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Simple lang, di ba? Kung Christian ka, mamahalin mo ang bawat isa. Hindi pwede na nandito ka sa church, gusto mo lang ikaw yung paglilingkuran. Di ba? Parang ang weird. Love ko nga sila para magkaroon sila ng chance makapag-serve sa akin. Parang ang weird. Kung hindi, kung nag-serve ako, hindi nila ako masaserve na. Pero syempre, flip yung ganong pag-iisip. Flip yun. Parang crazy person. Tinanong pa naman ako ni James kahapon, Daddy, what's the Tagalog of crazy? Yung kinakain natin madalas. Baliw. So parang baliw kapag gano'n. Parang it's impossible that you love God kasi you love God and you don't love others. You love others by serving them. Okay? Bahagi po yan So sa ating pagpapakita ng pag-ibig sa ating kapatiran, makikita din na nasa atin si Kristo, Jesus, at tunay nating mahal ang Diyos. Okay? So maglingkod tayo ng buong puso. Mahalaga po ito. Kasi bahagi po ito ng ating panawagan. Ang katanungan sa inyong paglilingkod sa church, tunay nga ba na ikaw ay puno ng pag-ibig sa bawat isa? Maybe tanungin mo yun. If I love other people, then I should serve them. Okay? Ikaw ay naglilingkod ng may bitterness. Sana wala, You're serving, pero puno ka ng bitterness sa kapwa, inis, o sama ng loob, o kaya reklamo, o kaya lilingkod ka na dahil mas magaling ako dito, ako na lang maglilingkod. Ako na nga lang magte-technical. Hindi marunong mag-technical ito. Ako na rin kakanta. Pangit ng boses na ito ikaw na lahat, di ba? Parang, are you serving dahil you think you're better than others? May ganun po hindi ko gusto yung pagkanta niya. Ako na lang, mag-join ako. Para gumanda naman yung boses ng worship team.
Palagi na lang mali-mali yung pagpapiano. Ako na nga lang magpapiano. Di ba? Di ba actually sa totoo lang may ganun na pag-iisip. They want to serve because they think they're better than others. And I do hope hindi po ganun yung ating puso. Okay? Na mahalaga na makita po natin na tayo ay naglilingkod dahil ito'y pagkapakita ng pag-ibig sa ating kapwa dahil tayo ay niligtas na ng ating Panginoong Diyos sa kasalanan at ngayon naglilingkod na sa Kanya. Mahalaga na makita po natin ito. Pangatlo at panghuli, we serve the world. Okay? Ang mundo din ay ating pinaglilingkuran. Sa ating church, hindi lahat ay Christian. Di ba? So we serve also, pinaglilingkuran din natin ng iba pa na wala pa po kay Kristo Jesus. So we serve them upang kanilang masaksihan sa ating mga buhay Kristiyano si Kristo Jesus. So we serve them also. So ganito yan what unbelievers sees sa atin in our lives, mag-reflect din po ng gospel natin. Kaya nga kailangan maging aware tayo na dapat si Kristo tunay na nakikita sa ating buhay. Hindi nyo pwedeng sabihin na kilala na naman ako ni Brother Jay, kilala na naman ako nila Angelo, o kaya nila Colleen, ganito talaga ako. Paano yung hindi mga mananampalataya? Na marinig ka kung magsalita ka, iba, o kaya chismoso ka, o kaya alam mo yun, yung nagsasalita ka ng hindi tama, o kaya may ugali ka na hindi maganda. Alam mo yun, yung parang, okay, sige, kung kapatiran, kung ako, kunyari daw, lahat tayo may quirks, di ba? Lahat tayo may quirks Hindi naman kasi tayo lahat perfect Dahil patuloy pa rin naman tayong binabago ng ating Panginoong Diyos. Pero we have to be aware of other people because we might stumble them. Kaya kailangan maging aware tayo on how we speak, how we think, how we make jokes. Diba? Walang problema mag-joke. Ako, pala-joke ako pero maging maingat naman tayo sa joke natin. Baka mamaya, green na yung joke mo. Parang akala. Tapos may nakikita ang unbeliever, masisira yung pangalan ni Kristo Jesus. Mahalaga na makita po natin yun. Sabi nga sa 1 Peter 2:9, that we may proclaim the excellencies of Him who called us out of darkness into His marvelous light. We proclaim His excellencies. He has called us out of darkness. Hindi yung parang nasa darkness ka pa rin hanggang ngayon. Di ba? Yung parang, siguro ako, kung ako, obviously honest naman yung hierarch with this one. Hindi sila ganun ka talaga entertaining sa mga first-timer before. Kasi first-hand ako doon. Parang walang kumakausap sa akin. Maliban lang si Pastor Lito dahil nakita niya ako sa youth, umattend ako ng youth camp niya before. So parang siya familiar sa akin. Wala man lang lumapit sa akin to invite me to continue to attend or walang lumapit sa akin to invite me to attend cell. Hindi sa sinisiraan ko ang hierarch But hierarch knows that. And they changed that. Binago na nila yon. Nakita na nila yung problema na yon. Marami nga ngayon, kahit first time lang sa church, ay nandun. Alam niyo yung community hall, kung sino yung mga nakapunta na ng hierarch at na-tour ko na doon, di ba, pastor's office, library, pastor's office, community hall. Doon nagkakainan. After service ng morning, lahat ng mga taong may pagkain, nandun. Regardless kung meron ka o wala, hindi pwedeng lumabas ka doon ng hindi kumakain. So may isang first-timer na invite, tara dito ka. Siyempre, hiyang-hiya siya. Ang daming tao Ang daming tao Kaya sila palagi may sakit Saba-saba, kailan pa yun, di ba? Doon sila, na yung pagkain nila doon. So, natuwa naman actually yung first timer kasi nakita nila ngayon yung love ng ating Panginoon na, kain ka muna. Siyempre, huwag mahiya, sinusubuan na siya ng pagkain. The joke lang. Inaabutan na siya actually ng plato, hindi, kuha ka dyan, kahit ano. So, sharing sila sa ganon. So, they learn from that. And we should also learn from that. Na tayo ay mas maging, alam mo yon, loving to everyone, especially to those who are new in the church. We invite them, we encourage them, that they may see that we are not anymore in darkness. We have the love of God in us, the love of Christ in us, na kanila dapat itong ma-experience. Di ba?
And I do hope and I believe na experience din po ng ibang tao sa atin ito. No? Siguro si Sheila. Na-experience mo naman yung love namin, ano? Maliban lang kay Lennox. Mabait tong una. So, naglabas na ng tunay na, so para siyang chameleon. Nagbabago ng kulay. Okay. So, kaya doon mo din actually mapapansin yung pag nag-grow tayo as in numbers, meaning the love of Christ is also seen in us. At dapat magpatuloy ito. Okay? Kasi syempre, paano ma-encourage ang isang first-timer to continue attending our church kung wala tayong serving sa kanila? 'Di ba? Walang love, walang Christ-likeness na ipinapakita sa bawat isa. So, as we serve, we are to be mindful of them. Be careful as you serve na makita sa ating buhay si Kristo Jesus. Ang tuon natin, si Christ. Ang tuon natin, ma-promote si Christ. Hindi yung ating sarili. Alam mo, ako dito, akong technical. Ako lang pwedeng humawak ng computer doon. Ako, alam mo, kung sino ako dito. Ako yung tumayo kanina, hindi mo ba ako napansin? Ako yung worship siya. Ako yung nag-exhort. Narinig mo ba yung boses ko? Hindi mayabang, Kumbaga, we don't do that. We proclaim Christ. Okay? Ako hindi naman, ako yung pastor. Sumunod ka, Hindi ganon. Welcome po. We are so glad that you are here. Show love. Show concern. Okay? When we serve other people. Okay? Dahil kailangan nilang makilala si Kristo Jesus ng lubusan pa. Hindi lamang sa salita, kundi sa ating mga buhay. Diba? Yung sa 1 Thessalonians na ating tinignan kanina. We are to serve them with all our hearts because this is part of our calling in evangelism. We serve them with Christ's character. We serve them the truth that is also seen in us. Like the Thessalonians, they heard the gospel. They also witnessed the gospel in the lives of Paul and of other believers. Nakita si Kristo sa kanilang buhay. Who do we serve? God, the church, the world. Okay? So mahalaga na tandaan po natin yun. Every time, every day, we serve God. You're in office, you're at home, anywhere you may be, we serve God. And when you're here at church, you serve the church. We serve God, we serve church, and we serve those who have not yet come to faith. Okay? Before we end and have our meeting, siguro I'll give you some, siguro 10 to 15 minutes to divide yourselves into groups. And then, isi-send ko po ito sa messenger group po natin, yung question na ito, para maging discussion ninyo. Okay ba? Gusto nyo bang mag-divide session tayo o ayaw nyo? Gusto nyo masunod kayo kaysa sa akin? Ang gulo siguro 3. Taga lang 1, 2, 3, 1. Hindi, kayong dalawa na ni Lennox. Ako hindi na ako mag-join. Okay? Kayong dalawa ni Lennox, 3, 4 na lang. Sige. I'll give you 15 minutes, yung mga babae. O gusto nyo, 2-2, para mas mabilis. 2-2, para isang papakinggan lang. Kasi tagal kapag ka 4-4, antayin nyo isa-isa yan O 2-2 na lang, para patas din sa lalaki. Okay, mamaya 3 na kayong lalaki. So, may questions dito na nilagay ko dun sa, nasend ko na ngayon. Why is it helpful to keep in mind a deep knowledge of who you are serving? Okay, yun yung una. Bakit ba mahalaga na maalala natin palagi kung sino ang ating pinaglilingkuran? Maybe you can share 1 or 2, hindi naman talinhaga na ng buong buhay nyo, no? Pero share something about it. Okay, then how does 1 Peter 2:9-10, help you to understand both who you are and who you are to serve? Okay, and then lastly, in the moments when you are tempted to serve self, what is it about the gospel that helps you run from that to embrace the gift of serving God, the church, and the world? So if you are tempted to serve self, ano yung naitutulong sa inyo ng gospel para bumalik sa Diyos, mag-serve sa Diyos, sa church, at sa mundo? Malinaw naman yung question, simple lang naman. Hindi kailangan siyang parang kung mahirapan kayong sagutin, let me know.
para ma-explain ko pa sa inyong lahat. Okay, sige, let us pray before you divide into groups. Thank you, Lord God, once again for your goodness in reminding us of who we are serving. At we are serving you, O God. Yun po yung pinakamahalaga at importante na makita po namin ngayon na kayo, O Diyos, ang aming pinaglilingkuran, ang aming mga kapatiran dahil isa na po kami kay Kristo Jesus, at ang mga tao na wala pa po kay Kristo Jesus upang sila ay maisama din po namin dito sa church at maging isa at maging worshiper din po ninyo. So thank you for this great reminder, O God, upang maging tama po palagi ang aming paglilingkod sa iyo, O Diyos, at tunay na kami ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so pwede kayong kumuha ng coffee. May coffee po doon. Dunkin Donuts 'yon. Kaya kung maamoy nyo, para tayo nasa Dunkin Donuts. Okay, so kayo nang bahala kung sinong gusto magka-partner.